Hindi pa. Date. 6, 7, January, February, March, April, May, June. June 7. Wala na si Jordan? Lala ko dati, ano yan, no? Yung date na sa uli si Jordan, no? Punta mo. Ang topic, 3 days na pong tuli yung simulan patuli. 3 days ata o 4 days. Yung pangalawa kong anak. Si Kuya Bonsoy. Kasi si Carly, Bonsoy, si Jiro, Kuya Bonsoy, si Ardi, Kuya. Tuli. Bakit mga anak? Tuli, bakit? Mga anak, bakit? Ano to? Tuli. Sa pagkatuli, bakit kailangan matuli? Gayong ang mga unang tao, hindi naman tinutuli. Para sa akin, ang pagkaintindi ko is parang paggalang po sa makakapartner. No? Paggalang kasi kapag hindi ka tuli, siyempre gumaganyan yun nandito. Ito yung ulo, nandito. Sex education pala tayo ngayon. Sex studies. Nagaganyan, no? Nandito yung balat. So, siyempre pag nagwiwi ka, merong pa rin na so pwede mapunta sa loob, tapos nangangamoy yung sa loob. So yung pagkatuli para sa akin, paggalang siya sa makakapartner, no? Sa future na makakapartner mo. Bakit paggalang? Kasi hindi basta-basta nangangamoy ang putsochoy kapag natuli, no? Walang mabubuong doon sa loob. Kumbaga yung balat, pag sinarang ganyan yan, merong mabubuong amoy dun sa loob. Lalo na kung nalagyan ng wiwi. Para sa akin po, ang dami ko nang pinaliwanag kay Jiro. Merong nga siyang 3 yata yon na kaklasin pumunta dati. Tapos in-explain ko sa kanila, no? Yung pakiramdam ng kakaibang pakiramdam. Yun yung tinatawag na libog, no? Sa pakiramdam mo nasa buong katawan, no? And then biglang-biglang makita ka ng yung nagugustuhan ng mata mo na halimbawa yung chicks na maputi, ganyan, bababo. Yung dito, yung pakiramdam mong masarap na nasa katawan, sa paligid ng katawan, nabubuo yan, napupunta sa puchochoy. So, kaya minsan, hindi ka makatayo-tayo kasi iba yung tumatayo. Iba yung pinapatayo ng libog. Tutuusin, tayong mga lalaki, no? Siyempre, iba-ibang kasarian yan, no? Lalaki, babae, bakla, tomboy, silahes. Yung silahes, merong babaeng ganon, meron din lalaking ganon. Kung ano man i-script nyo po, patawad po kung hindi tayo parehas pagkaintindi, no? Sa mga script nyo po kasi, kadalasan, iba yung pagkaintindi ko, no? Kaya minsan sumasakit ulo ng iba. Kasi nga, wala sa mga script ninyo, karamihan sa mga sinasabi ng bibig ko. Parang ganito yan, yung asado at saka menudo, magkabaliktad po yan. Base sa pagkaintindi ko, yung asado yun yung menudo, yung menudo yun yung asado. Tapos yung napangasawa ni na Kuya Jojo Pori tsaka ni paring Joey Pori, magkabaliktad yung pangalan nung napangasawa nila. Base sa pagkaintindi ko po kasi, no, patawad po kung iiba po ang pagkaintindi ko.
Sana maintindihan ako. Kasi pag di mo po ako naintindihan, baka sumakit ulo mo. Huwag mo po muna akong intindihin nun. Kapag sumasakit ulo mo sa akin. Kasi ayaw ko pong masaktan ka. Ayaw kong sumakit ulo mo. Ayaw kong mahirapan ka nang dahil sa akin. Nasaan na ba tayo? sabi ng kaklase niya, ganun nga, sabi niya. Naiintindihan niya, sabi ba? Lalaki din ako. No? Naranasan ko yan. Alam niyo po si Gary V. Ewan ko kung last concert niya yun o basta meron siyang parang concert yan. Hindi ko alam kung mismong concert. Tapos nagbahagi siya sa buhay niya patungkol sa Diyos. No? Marami ang hindi okay sa kanila. Kasi iba-iba po ang paniniwala, iba-iba po relihiyon, di po ba? So, aasahan po sana yun. Kapag nagsalita ka about sa Diyos. Lalo na ang pinag-uusapan ninyo pagdating sa Diyos is halos kung ano yung relihiyon nyo. So, kasi pinag-uusapan karamihan ng Diyos, parang nilalayo ka sa mundo. Which is, yung ibang kapwa natin, ayaw nilang ganun. Yung nilalayo ka sa mundo, hindi mo matanggap ang mga kapwa mo sa kanilang pagkakamali. No? Sa pagtanggap mo sa kapwa mo na nagkakamali is, laging may kondisyon. Dito ka sa amin, dito ka sa amin. No? Kaya yung iba po, ayaw nila lumayo sa mundo yung iba. Kaya pag pinag-uusapan ng Diyos, hindi okay sa iba. Kasi nilalayo yun sila sa mundo. Lalapit sa mundo? Hindi naman kailangan ilapit. Ang ibig ko sabihin, tanggapin na nasa mundo ka. So, ibig sabihin, tanggapin mo pa rin ang mga kapwa sa kanilang pagkakamali. Inuulit ko po, meron tayong pagkakamali, pero hindi tayo ang pagkakamali. Kaya pag pinag-uusapan po ang pagkakamali, yun po yun, para matuto tayo. Para maintindihan natin at matanggap natin na pagkakamali na. Hindi naman natin iniinsulto ang kapwa. Ang iniinsulto natin kapag nakakahanap tayong fix is yung pagkakamali. Ganun po insultuhin yung pagkakamali. No? Kaya, lagi ko po sinasabi, kahit nagiwalay kami ng napangsawa ko, mahal ko pa rin siya. Doon po walang sex. Nagsasalita po siya ako, karamihan, bilang nandito sa mundo. Ano pong ibig ko sabihin? Tanggap ko pa rin mga kapwa ko sa kanilang pagkakamali. Lalo na't marami din akong pagkakamaling nagawa. At marami pa po akong hindi alam at naiintindihan. Hindi lang po ikaw. Mahal ko kasi ang kapwa ko. Kaya sabi ko nga po, mahal ko pa rin ang pangasawa ko kahit hiwalay na kami. Ginagalang ko ano man ang kanyang desisyon. Lalo na't nasa edad na siya. 38 yata siya, no? Ako 39. May kanya-kanyang desisyon po kasi. Ngayon, ang tinitignan na lang kung ano yung pwedeng maitulong sa kanya. Pero hindi sa lahat ng pagkakataon is kayang tulungan. No? Kumbaga, kaya parang friends kami. No? Ewan ko sa kanya kung anong tingin niya sa akin. Pero sa akin, mahal ko siya bilang pamilya na parang kadugo. Although minsan, naaano yung mata ko sa legs. Pero kaya ko labanan ng libog ng tao. Kasi pag gabi lang yan gabi, si kamay ko mapalad ako. Kailangan ko mga liwa. Sa kanan yung mouse.
No? Sana po, huwag mong tanggapin na nagawa ka ni mama at papa mo nang dahil sa kabastusan. Iba po ang libog sa bastos. Pero hindi lahat ng na-insert yung libog, hindi pagkabastos. Meron pa rin pagkabastos. Pero magkaiba po ang libog sa bastos. Depende po kasi sa pagkaintindihan. Parang yung mga paniniwala, no? Binalagay yung kung ano yung pagkaintinding pinapasok. Kumbaga, nasa sayo kasi yan eh. Kung paano mo ipapasok, lalo na malakas yung talino mo. Di pa tuloy yung pinag-usap. Pagdating sa babae naman, mas kawawa sila kung tutuusin. Yun yung sa sakripisyo nating lalaki para sa babae. Pagdating sa ganon, sa ari, is ilang araw lang hihilom yan. Pero sa babae, no, ang sakripisyo nila pa, no? Anong tawag doon pare? Dala-dalin nila sa tiyan nila. Tapos mag-iiba yung kanilang pakiramdam. Magiging sensitive, means yung iba nabubuntis, susuka, ganyan. Di kamukha ni mama ko nung ginawa nila ako sa Coral ng Kabayo, April, hindi napansin na na bigla na lang daw, hindi naman daw nagsuka o symptoms ng tapos bigla na lang daw lumabutsan niya. Magkala niya busog lang. Tapos nilabas niya ako January 22, 1985. No? Malaki yung sakripisyo ng mga babae pagdating sa usaping kasarian, ari, kesa sa ating tayong mga lalaki. Kaya kawawa po sila. Kaya please, kung sasaktan mo rin lang naman physically yung minamahal mo, please patunayan mo lalaki ka. Huwag kang magpakaduwag. Kasi para sa akin, duwag ka. Sasaktan mo yung lalo na yung babae. Kumbaga, hindi ko sinabing saktan mo yung mas malakas sa'yo, no? Ibig ko sabihin na pag ikay nanakit kasi, kaduwagan yan para sa akin. Hindi mo kaya pagkatao mo. Oo, nakakayanan ng physical mo. Kaya ng physical mo. Pero hindi mo nakakaya ang physical mo. Ikaw na kinokontrol mo lang ang physical mong yan. Ikaw na espiritu. Hindi mo nakakayanan ang physical mo, pagkatao mo, kapag ikay nananakit. Please, kayanin mo. Kaya ako, masakit sa akin pag sinaktan yung, minsan meron akong nakakasama, sinaktan yung daw nung asawa niya, ganyan. Siyempre may kanya-kanyang desisyon pagdating sa kung magchi-chicks man siya, desisyon niya yun. Desisyon niya. Pero yung saktan mo yung asawa mo, nasakit sa akin. Sakit. Kung pwede lang maghiwalay na kayo, kung gano'n. Tapos kung pwede, bigyan mo ilang months, mag-isip-isip ka kung pipiliin mo nga ang asawa mo. Ibig sabihin pipiliin, huwag mo saktan, please. Ako, nakasakit ako, damdamin. Pero sa damdamin, pwede pang ma-fix yan. Pero pagdating sa pananakit ng physical,
Pwede mapunta yan sa ano, baka kung ano lalong magawa mo sa kanya. Please, labanan mo yung pagkatao mo. Kantoro, para sa akin, kantoro, tumataas ka. Dumadami yung abilidad mo na pwede kang makapanakit. Ganon din, kalaking porsyento ang pwede kang makapagpasarap. Parang doon sa, at makapagpasaya, no? Parang doon sa rehab, no? 11 months po ako doon. Naging high ranking ako, lahat ng stage, junior, senior, transition. Apat kaming high ranking. Naging high ranking ako, dorm coordinator. Ngayon, pati sa tatlo kong kasama, tinignan ko yung abilidad ng dorm coordinator. Anong pwede niyang gawin, tsaka hindi. Sinikap kong magmataas sa kasama kong tatlo. Ibig sabihin, sinikap magmataas. Pinatunayan ko po sa kanila na mas mataas ang posisyon ko. At nasa ganun, pati sila makontrol ko. Ayoko kasi yung sobrang stricto. Kasi naranasan ko phase 1, phase 2. Kung paano yung mga nanunungkulan nun, mga high ranking nun. Ang hirap. Kulang na lang di ka makahinga pag sobrang stricto. Kaya nung naging high ranking ako, nakuha ko yung percent lang out of 100% is, let's say, mga hanggang 10% lang siguro, 8% out of 100%. Yung chance mo na maging high ranking ka dun, kung tutuusin. Kasi ilang hundreds kayo dun. No? Pero ako, natsambang ko pa rin. Sinikap ko magmataas din sa apat kasi nga high ranking eh. So, sa tatlo, pinakita ko na mas madami na gagawa yung dorm coordinator. Yung position ko. At nasa ganon, makontrol ko sila na huwag masyadong mahigpit. Kantoro, mahigpit ka, mas lalong malaking porsyento ang paglabag nila kung tutuusin. And then, hindi ko sinabing maliwalas ka sobra na. Kumbaga, huwag sobra. Huwag sobrang aliwalas, huwag sobrang sikip. Tawag doon, tutuusin. Yung mahigpit. Kasi ang hirap puminga pag sobrang higpit ng mga nanunungkulan. Inuulit ko, huwag din sobrang luwag. Luwag tawag doon, luwang. Bala na po kayo doon. Sana naintindihan mo. Break mo na pa ito. Sarap mag-vape. Kung hindi ka po nagbe-vape, kung nagyoyosi ka, please try mo mag-vape. Mga pad na lang para mas malaking porsyento hindi putok. Ngayon, kung nakabalita ka po na, hey, may pumutok sa na vape. Lahat po ba ng vape pumuputok? Lahat po ba ng vape pumutok? Lahat ng binabato nyo negative. Sa lahat ba nun meron? Meron daw na sabi, nagkasakit. Ha? May problema na siya, bago siya nag-vape. Tapos dinadahilan yung last touch. Ano ka, nasa China? Hinahayaan yung mga parang nahihirapan, halimbawa yung yung nag-collapse, ganyan, o nanginig sa daan, ganyan. Hinahayaan nila. Kasi pag hinawakan nila, last touch sila. Sila yung mananagot doon. Sila yung gagastos doon. Nandun ka ba? Layo ka tayo. At lumayo tayo. Positive side naman nila. Dami negative side na pinupukol sa kanila eh. Positive side naman. Yung mga gamit mo, pakicheck mo. Made in, karamihan. Ang laking tulong nila, no? Nakamura ka.
Para sa akin, nasa sayo kung ang desisyon kung magiging matibay yan o hindi kung tutusin. Pero minsan talaga may factory defect ka na. Pero hindi naman lahat eh. Halimbawa, yung binigay kong mouse kay Ninong ko, Ninong Arnel, nung pagdating niya galing Korean, eh wala siyang mouse. Binigyan ko siya, ano yun, CDR King. Nilalang lang yung CDR King nun. Ay, ilang years ginagamit pa ni Ninong ko. Ewan ko kung hanggang ngayon. Pero sabi niya sa akin, ang tagal daw bago nasira yun. Nasira. Ibig sabihin, hindi niya gamit niya. Oo nga, no? Malay mo, nagawa doon. Pasok ba? Pasok. Doon, kala nyo kayo lang marunong magdahidahilan. Ikaw, saan mo ginagamit ang mga dahidahilan? Para kamuhian ba ang kapwa? O para mahalin ang kapwa? Saan mo dinadala ay yung mga pagkaintindi? No. Paano mo minamulipuli ikaw? Yung mga pagkaintindi. At nasa ganun, mapunta dun sa pagmamahal nga ba sa kapwa? O pagkasuklam sa kapwa? Ang mga dahidahilan mo. Teka. Wala isip. Imposible. Wala daw ako isip. Tama po kayo. Imposible po? Pero nangyayari. Yung sinasabi niyong imposible. Tutusin, ang dami ng imposible lumabas. Pero nangyari. Hindi po lahat ng script ninyo is ganun lang. Hindi porket may utak pa si ako, imposibleng walang isip. Tulad ninyo. Ako nung may isip ako, ang dami ko, iba-ibang nagagawa ko. Pero kayo, anong ginagawa nyo sa isip nyo? Tatanong lang po. Kasi marami akong nararamdaman, naririnig. Sabi nila, hindi daw tama ang sobrang pag-iisip. Bakit ako gustong-gusto mo sobrang pag-iisip ko nun? Ang sarap lang no? Anong ginagawa niya sa isip niyo? Ang dami pwede gawin sa isip. Opo, hindi mo kailangan huminga doon, di po ba? Paano daw ang pangamoy sa dito sa pagitan nito? Yun yung pangamoy sa isip. Pero hindi siya literal na naaamoy, parang naaamoy mismo. Kung halimbawa, babadwa. Halimbawa, halimbawa, sulib. Masarap nun. Ano na sisisip nyo? Patawad po. Kung kadalasan lumilitaw yung kung paano ako ginawa. Ikaw kung minsan hindi mo natatanggap kung paano ka ginawa, okay lang po yan. Pero sana mo naman wag mo kaming insultuhin. Kami na malibog. Kaya sa mga nagtatanong kung bakit malibog si ako, tanungin yung mama at papa ko. Ikaw kasi questionable.
Bakit wala kaya talibog o tinatakpan mo lang? Bawal daw malibog, pero akala mo naman, lalo na kung nakaano na. Bakit? Di ba masarap? Saan na ako? Ito. Imposible. Tuli. Utang, deal. Ano yung utang, deal? Sa pag-utang, tatlong klase po yan. Ewan ko kung masasabi ko po lahat yun, no? Yung una is, parang, ano lang, parang liwas, gano'n. Pero utang pa rin po yun. Liwas mo kung ganyan. Kumbaga, wala naman sa maraming usapin. Okay. Tapos, pangalawa is, merong deal. Merong usapin. Anong gagawin kung kailan babayaran? O anong mangyayari kapag di mo nabayaran? Tutumpakan ba? Ganyan. 16 na. Anong gagawin natin sa ganitong date? Ganyan. Yun yung para sa akin na pinakamaganda pagdating sa utang. Kung sa para kumbaga may time na baka kasi may utang pa sa'yo, may utang ka pa sa kanya, tapos hihiram ka ulit, diba? So ano yung usapan nyo? Hanggat maaari, tingnan yung usapan nyo. And then sa magpapautang, please hanggat maaari, sabi ko nga kay mama ko, asahan mo rin na possible hindi siya magbabayad. Ngayon, tignan mo na possible mangyayari. Sa gusto mo may ganun pwedeng pang mangyari yan. So, sana kung magpautang ka, ready ka na hindi magbayad. Na okay lang sa'yo kung hindi siya magbayad. Ngayon, kung hindi okay sa'yo na hindi siya magbayad, huwag mo siyang pautangin. Kumbaga, dinadala ko lang siya sa pwedeng mangyari na hindi siya sasama ng loob sa kapwa. Baka kasi sumama lang ng loob mo sa kapwa mo nang dahil sa dinesisyon mo. Ikaw pa rin kasi ang nagdesisyon. Kaya sabihin mo pinilit ka, ikaw pa rin ang nagdesisyon. Halimbawa, yung ako, desisyon ko na ayaw ko na lumabas-labas. Ayaw ko na makipagbarkada. Desisyon ko yun. Gusto ko unahin pamilya ko. Kasi dati, mahal ko mga kapwa ko. Inintindi ko, hanggat merong sarap, gusto kong pasukan yan. Intindihin ko. Bakit nakalimutan ko pamilya ko? Bakit nakalimutan ko magulang ko? Kaya sana maintindihan ako ng mga nabarkada ko. Lalo na may edad na magulang ko. Sinisikap kong maintindihan ko sila lalo. Ang dami nilang tama, kung tutusin. Alam niyo po, kung sumunod lang ako sa kanila noon, hindi lang sa pakiramdam ko kasi masarap bisyo eh. Masarap barkada eh. Masarap inom-inom eh. Yosi. Drugs, hindi ganun karami yung naano kong drugs. Pero napagdusahan ko na po yun, no? Nagparehab pa nga ako eh. Tapos, kulong. Pero ang dami ko naintindihan doon. Lalo kong namahal mga kapwa ko, lalo ako naawa sa mga kapwa ko. Kasi hindi kayong mga kapwa ko ang pagkakamali. Meron lang pagkakamali. Ang pinakamalaking dyan, yung karunungan. Kaya nakakapanakit, kaya nagkakasakitan, kaya nagkaroon ng word na debate nang dahil sa karunungan. Inuulit ko po, ang kalaban natin ng karunungan, hindi po mga kapwa natin tao.
Na pag pinag-uusapan po yung mali, let's say for example, ikaw, meron nang nagsusumbong sa akin dati. Eh si ano, ganyan, si ano. May kaaway. Patawad kung sinasabi ko rin paminsan-minsan yung tama ng kaaway mo. Please, huwag mo kong awayin. Wala naman ako sinabing wala kang tama. Wala naman ako sinabing wala siyang mali. Gusto ko lang maintindihan mo, ikaw nakausap ko, na walang perpekto. Walang perpektong tama, walang perpektong mali. Hindi perpektong mali ang kaaway mo. Hindi ka perpektong tama. Patawad po sa mga taliwas man ng pagkaintindi sa mga sinabi ko. Tagal ko na din nag-record noon. Tapos na. Pero ang dami pa ako. Teka. Ito. Dami pang topic ko. Nasulat to. Wala isip. Imposible. Tuli. Utang deal. Meron pa dito. Ba't tayo basahin? Uy! Bakit tayo basahin? Dahil ba eh. Bala siya ako. Para 30 minutes na lang. Sa mga taliwas man po ng pagkaintindi sa mga sinabi ko, patawad po. Hindi po ako naparito para paniwalaan. Naparito po ako para maintindihan po sana si ako. At sa ganun, mas lalong maintindihan mga kapwa natin, lalo na sarili mo. Patawad po talaga sa tinatawag niyong katotohanan. Sa sinasabi niyong mga sinasabi niyong imposible pero existent. Sige po, love you po. Sana po, love mo rin po kami.